Tanggaling formula, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Service program host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH, Operation Tulong. Good morning! Ay, mainit na. Sa labas. Sa amin dito aircon pa eh. Magandang umaga po. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig, Luzon, Visayas, Mindanao. Nabubuyoy, aga-aga. Kumusta na po tayo, mga lolo't lola? How are you today? Kumusta? Mga nanay, tatay. Lagi-lagi, batiin ko daw silang lahat eh. Lolo, lola, mano po. Mga kaibigan, happy Tuesday morning. Ikasampu na po tayo sa buwan ng Marso. It's March 10, 2026 mga kaibigan. Muli po, samahan niyo pa rin yung lingkod May Binauhan. Dito po sa DZRH, Operation Tulong. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Until 11 o'clock po tayo ng umaga. Naku, sabi ng Pag-asa, tapos na ang La Nina phenomenon sa bansa. Ano ba ibig sabihin niyan pag natapos na? Oo, dineklara po yan ng DOST Pag-asa officially. Ang pagtatapos ng La Nina phenomenon umiiral po sa ating bansa. Oo, sabi nila, tama ba? Yung La Nina daw sa Espanyol, sa Spanish, the little girl o batang babae, no? Yan daw ay climate pattern na mailalarawan sa pamagitan ng periodic cooling of sea surface temperatures sa Central and Eastern Equatorial Pacific Ocean. Pero sabi ng Pag-asa, yung La Nina daw pag kahit wala na, pwedeng makaranas pa rin tayo ng malalakas na ulan. Bakit? Tapos na nga yung La Nina, di ba? Okay, sige nga. Puntahan natin ang Pag-asa. Dahil ngayon po ay meron pa rin naman tayong tropical depression. Sama na nga depression. Meron tayong tropical depression pero nasa labas pa ng PER, no? Sa labas pa ng ating bansa. So alamin natin ang magiging kalagayan ng panahon natin, no? Ngayong tapos na ang La Nina. Ibig ba sabihin yan, pataas na yung heat index natin, yung tinatawag na antas ng init na mararanasan natin sa araw-araw. Dr. Jan Manalo, good morning. Ang umaga po, Miss May. Yung layo po ng ating tropical depression. Yes po, kaninang umaga, alas 8 ay naging isa na itong ganap na bagyo. At ito po ay nananatiling nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Hindi po ito papasok ng PAR at unti-unti po ay lalayo pa ito sa ating Ay, very good naman. So hindi papasok ha, Dr. Jan ha? Yes po, hindi po ito papasok. Oo, pero may epekto kahit papano sa gilid-gilid. Sa kasalukuyan po ay naapektuhan nito yung probinsya ng Masbate, ganun din yung buong Visayas at Mindanao. Pero habang papalayo pa ito ay
mas mababawasan na. Bukas actually ay magiging Eastern Visayas at Eastern Mindanao na lamang, particular yung Caraga and Davao region, and eventually ay mas bababa pa yung chance na maka-apekto ito sa atin. And might be last typhoon na yan bago magtag-init. Tama ba, Dr. Jan? Yes, may posibilidad po. Oh, ayan. So, pero sabi nga po ninyo, di ba, kahit na wala na po, nag-expire na eh. Natapos na yung La Nina. Oo, pero meron pa tayong mararanasan, mga pagulan-ulan, kahit tayo papasok na sa tag-init? Yes po, no? Dahil na rin po dun sa trough o yung sa extension ng LPA na to na dinidiscuss natin kanina pa. At unti-unti po, hindi naman po gradual, hindi naman po sudden na halimbawa nag-end na yung La Nina, ngayon ay neutral na tayo, ay mawawala na totally yung epekto nito. So may posibilidad pa rin po na makaranas tayo ng mga pag-ulan na usually associated sa mga easterlies or northeast monsoon. Yes po. Ayan. Ano yung ENSO neutral na tinatawag? Balik daw tayo doon sa kondisyon na yun? Apo, bali yung El Nino Southern Oscillation, ito po yung general term na yung ito yung paano ba yung ano bang characteristic nitong El Nino La Nina. So yung El Nino Southern Oscillation, ENSO, ito po yung general term at nakahati ito sa tatlo. Ayun po yung La Nina, neutral condition at saka yung El Nino. Paano po ba ito nangyayari? So dun sa dagat Pacific o sa Pacific Ocean ay meron pong fluctuation. Ibig sabihin may mga time na yung central Pacific ay mas mainit yung temperatura ng dagat at yung temperatura ng hangin sa ibabaw ng dagat at may mga time naman na mas malamig yun. So yung fluctuation, yung pabalik-balik na term na yan ay 2 to 5 years yung fluctuation. Halimbawa, El Nino, babalik sa neutral and then magiging La Nina at yung full cycle na yan ay nagre-range po dun sa 2 to 5 years. So yung fluctuation na yun ay nagkukos ng iba't ibang aspeto sa iba't ibang lugar sa mundo. Sa halimbawa po, La Nina, mas madami yung magiging ulan o yung mas magtutulong ito para mas maranasan natin yung mas maraming pag-ulan dito sa bansa natin. Pero may mga lugar naman sa ibang bansa, kapag La Nina naman, mas drier naman yung conditions sa kanila. Yung neutral po, ito po yung gitna. So kapag El Nino naman po, drier naman po, mas konti yung mga pag-ulan na posibleng maka-apekto sa atin. So parang transitional phase ng ENSO cycle, yan po ba yun? Ito po yung parang neutral condition. Hindi siya dominate, hindi siya La Nina or El Nino. Hindi siya El Nino, ayun. Pero it doesn't mean na walang El Nino, walang El Nina. Ganon. La Nina, sorry. Parang nasa gitna po siya. Nasa gitna. Ayun, okay. So ngayon po ay ano ang magiging tama no? Tumataas na rin naman yung heat index natin pero hindi pa tayo tag-init talaga, Dr. Jan. Well, may iba po kasi tayo na local term na tag-init, saka iba yun sa climatological aspect. So, nung may dalawa tayong season, dry and wet. Yung wet season natin, nagsisimula yan ng June hanggang November. Tapos yung dry season natin, pwede pang hatiin sa dalawa. Yung cool dry season, malamig na dry season, December, January, and February. At yung hot dry season naman ay nagsisimula agad ito ng March, April, at May. Pero yung binabanggit po ng Pag-asa na talagang warm and dry season, ito yung end, tapos na yung amihan. So ito po yung tineterminate natin na hindi pa natin nire-release. So posible po ito sa second half ng March. At kapag sinabi po natin na terminated na o tapos na yung amihan, by the way, may amihan pa po na nakaka-apekto ngayon sa Luzon. At kapag nag-terminate na ito, doon na po papasok yung official natin na binabanggit na warm and dry season. Ayun, so ramdam pa natin ang ating amihan no dito sa panahon na to. Yes po, Miss May. Ayun. Okay, so anong ating heat index lalo na sa Metro Manila, anong asahan natin? Mainit na, Dr. Jan, sa labas mainit na. Well, actually, opo, no, mainit na po. Pero dahil dun sa impluwensya ng amihan, bahagya pong nabawasan ng konti lang naman. Konti, hindi ramdam yung konti. Hindi mo ramdam. Mainit actually, in terms of temperature po, no, umaabot na ng 32 last week yung maximum temperature natin. Pero ngayon ay nasa 30.7 lamang sa Metro Manila po ito. At yung heat index naman po ay naglalaro po sa 32 to 33 yung maximum natin na posibleng na-experience. Ayan, okay. Pero wala tayong pag-ulan-ulan sa Metro Manila? Isolated? Wala naman today?
Opo, ngayon po ay wala naman po tayong mga thunderstorm na nakataas, thunderstorm advisory na nakataas dito sa Metro Manila. Pero meron po dito sa Visayas at sa Mindanao. Oh, yung mga taga Metro Manila, magdala-dala ng paglalabas, hindi maiwasan magdala ng fan, di ba, no? Kailangan Opo, na yan. Mainit pa rin po, in general. Oo, mainit talaga, Dr. Jan, kaya tumatakbo ko kanina eh. Kasi allergic ko yun eh. Pagka mainit na, naku po, iba na yung aking condition yan. Maraming salamat, Dr. Jan Manalo. Thank you. Maraming salamat din po at ingat po tayo. Maraming salamat. Mga kaibigan, Dr. Jan Manalo mula po sa DOST Pag-asa. O, ingat na ha. O, yung mga nakikinig na lolo't lola. Morning! Mano po? Ay, sabi nila, uy, batiin mo naman kami lagi-lagi. Kami mga lolo't lola mo lagi nakikinig sa'yo. O, pati mga nanay-tatay na. Baka magkaingitan pa. Wala bang ate, kuya? Ayan. Anyway, mga kaibigan. So, yan po, ha? Ang ating panahon. Taginit na. Lapit na yan. Ramdam na actually. Pero may amihan pa naman daw. May amihan pa. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan. Maya-maya meron po tayong pasyente. Sigapin nating matulungan. Ayan, ang ating pasyente ay, diba, lola. Senior, 75 years old. Ayan, lalapit po dito sa DZRH Operation Tulong at ating sikapin ng matugunan sa pamagitan po ng ating mga mababait ng mga donor. Diba? O yung mga nasa gobyerno, naka 4-day work na kayo a week. Diba? Tama ba? Nag-start na to kahapon eh. O, nagpatupad na ng 4-day work, no? 4-day work week. Ang ilan po sa mga lokal, hindi pa ba lahat? Ilan sa mga lokal na pamahalaan. O, dahil po yan sa tumataas sumisirit, nataas presyo ng langis. Dahil po sa sigalot dyan sa gitnang silangan sa Middle East. Di ba? Okay. O, mahalaga yan. Kaya higpit-higpit tayo ng sinturon, mga kababayan ko. Kailangan natin yan para nang sa ganun, maibsan natin yung, asahan na yan. Sabi nga nung mga kababayan natin, dami-dami ngayong man on the street lahat nagmaman on the street. Yung domino effect, no, ng pagsirit patas ng presyo ng langis. Naku po, sa mga mami, sa mga may hawak ng pera, hirap i-budget niyan. Naku, Diyos ko Lord. Anyway, alam mo naman mga Pinoy Yakang-yaka yan. Mga kaibigan, oras po natin 29 na minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. Standby lang po, babalik tayo. DZRH Operation Tulong. Ang oras na This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bahagi na ng chat culture o online messaging convention ang paggamit ng emojis, kadalasan mas kilala sa tawag na smiley. Ito ay mga pictogram na nagpapakita ng iba't ibang emosyon. Ginagamit ito para bigyang mukha at bigyang diin ang pagtawa, pag-iyak, pagngiti o pagsimangot na hindi na ipapabatid ng text lamang. Minsan pa nga ang mga emoji ay stand-alone reaction na hindi mo na kailangan mag-type pa ng mensahe dahil sa pagsasend lamang ng emoji na ipababatid mo na ang emosyon na nais mong iparating. Kaya lamang dahil sa kakayanan nitong magparating ng mga extreme emotions sa chat, may kakayanan din itong pagtakpan ang totoong nararamdaman ng isang taong nagsisend nito. Ayon yan sa pag-aaral ng isang emotional behavior expert mula sa University of Tokyo. Sinuri nito ang texting habit ng mga edad 11 to 26 years old at napag-alaman na kadalasan gumagamit ang mga ito ng mga happy o smiley emoji para itago ang galit o pagkadismaya para maging mas positibo ang mensahe na ipinapadala o sinasabi ng mga ito. Mapapansin din ang mga ganitong practice kapag ang kausap daw nila ay mga taong nasa mataas na social status, nakatatanda, o yung mga nasa group chat. Mas tapat o hayag naman ang kanilang emosyon na naipababatid kapag one-on-one chat. Nakita rin sa pag-aaral na ang mga nagtatago ng emosyon sa pamamagitan ng emoji ay yung mga hirap ding magpahayag ng sarili nilang damdamin sa online chat o sa personal. Kaya naman sa susunod na may kausap ka na mahilig gumamit ng emoji o smiley, subukan pa rin nating mga musta kung kailangan ba nila ng taong makakausap at makukwentuhan kung kailangan. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon.
Papaya with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakapil sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing linggo 3:00 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. True.
direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, 42 minuto na po makalipas ang 10:00 ng umaga at tuloy-tuloy na po tayo sa ating... Ayan, bakit wala sa akin yung pasyente? Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong programa ngayong magang ito dito pa rin sa DZRH Operation Tulong. Meron po tayong pasyente, sikapin nating matulungan. Ayan mga kaibigan. Ayun, nasa ilalim. Thank you, Ipiwina. Sabi ko, nawawala yung pasyente. Hindi pala yung kopya. Mag-ibigan ng ating pong pasyente ngayong umaga ay 75 years old, Nanay Bernadette Talaman. Talaman o Talaman? Siya po ay taga San Dionisio das Marinas City, Cavite. Si Nanay Bernadette po ay byuda na, no? At may 5 anak. Meron pong kanya-kanyang pamilya na po. Pawang mga hirap din daw po sa buhay. Walang trabaho, umaasa lang din sa kanilang mga asawa. Mga babae-bay anak lahat ni Nanay Bernadette. At dahil po sa kahirapan ng buhay, si Nanay Bernadette lakas loob na lumalapit sa ating programa sa Operation Tulong para nang sa ganun ay matugunan yung kanyang mga pangangailangan sa kanya pong sakit. Hirap na daw po siyang bumiyahe papunta dito sa DZRH. Ayan, at ako'y hinahanap. Talagang ikinwento pa dito ni ating Daisy yung history ng anyway. At alamin natin nasa linya natin si mismong si Nanay Bernadette Talaman. Ayan, imagine mo 75 years old na si Nanay Bernadette. Nanay Bernadette, good morning. Opo, ma'am. Ako po to, ma'am. Ay, ikaw yan. Nanay Bernadette, kumusta ka na? O bakit parang malungkot? Mabuti naman po, ma'am. Oo. Hirap sa buhay po. Walang ilaw, walang tubig. Oo, bakit na? Ay ko po, ubo lang po at saka wala pong chlorine po. Wala pong? Wala pong? Ilaw at saka tubig po. Tapos yung lupa pa lang po ang yung chlorine ko. May papag akong kawayan na may puso na Opo. Nanay Bernadette, yung 5 mong anak, may kanya-kanyang pamilya na malayo sa'yo. Ang dalawa po nasa Maynila po. Yung isa po sa bayan siya mga anak. Ang katabi ko po dito, 7 rin pong anak. Yung isa po, nagtatrabaho lang po sa sa sinihan, 550 lang naman, din niya, ma'am, kaya halos hindi rin makabigay sa akin dahil sa sarili niya pulang pa po. Pero kahit pa paano, inaabutan naman nila ako. Opo. Pero sino ang kasama mo sa bahay, Nanay Bernadette? Dito sa kwarto ko ako lang po mag-isa. Yung kabilang kwarto po doon sa bunso kong anak na may 7 anak din po. So kwarto po kayo? Opo. Pero sa inyo naman po ba, hindi kayo umuupa? Dalawa lang po kami dito talaga. May isang kwarto na bakante. Andoon ng anak kong lalaki sa Baclaran. Sa baby cab. Pero Nanay Bernadette, inalagaan ka naman ng anak mo. Ilan bang anak mo? Ilan po lahat? 5? Bali 5 sila, ma'am. Tapos, ilan ang babae? 3. So yung 3 babae, sila yung nakaasa dun sa kanilang mga asawa, di ba? So nag-aalaga ng mga anak. Tapos yung 2 lalaki mo, may trabaho naman para sa pamilya nila. Cab driver po. Tapos nakikipesada, hindi niya naman sarili. Yung isa naman po, siya din pong anak, yung lalaki. Kaya wala talagang may bigay sa akin. Hirap din sa buhay po. Oo. So Nanay Bernadette, matagal na kayong byuda? Kailan pa po? Matagal na po kayong byuda? Kailan pa po kayo? Matagal na po, ma'am. 45 years old lang po. Byuda na po ako. Tapos di na po kayo nag-asawa? Hindi na po. Bago ko po, sinakadalawang asawa po ako. Yung 3 ko po sa una, 2 sa uli. Pareho na pong patay, madam. Okay. So, Nanay Bernadette, ibig sabihin na itaguyod mo yung iyong 5 anak. Ikaw, no? Ikaw halos? Opo. Ay, paano, ma'am? Kasi nung kabataan ko,
talagang walang sustento, hindi mga anak ko. Kayo talaga ako ng kahit dati isuwala ako sa pabrika, tapos naggugupit, nagmamanicure. Pero sa ngayon malabo na kasing mata ko, kayo wala na akong anak ba? Hindi na Ano po bang sa pabrika. Ano po bang sabi ng doktor? Saan po kayo nagpapa-check up? Saan kayo napunta? Sa Dasma po, dito sa Dasma. Ito nga, ma'am, ang problema ko pa po yung mata ko malabo na po. Hindi ako makakita ng maigi. Hindi pa po kayo nagpa-check up dyan sa doktor, sa mata? Hindi pa po. Kasi inuuna ko po muna yung sasakit ko sa diabetes. Kailangan ko ang gamot. At saka So, yung, ibig sabihin, high-blood kailan kayo nagpa-check up na sinabi po na meron kayong diabetes, meron kayong hypertension? Kailan po yan? Ano po, madam, nung ano pa lang po, nag-umpisa ito yung ano ng Pandemic. Okay, 2020. So, 6 years ago, na-diagnose kayo hypertensive, diabetes. So, yan na po yung sakit ninyo. So, ibig sabihin, meron na kayong... ng sa kidney po dati. Opo. Pero mahalaga di kayo nagdadialysis, Nay. Okay lang yun. Basta mahalaga hindi nagdadialysis. Kaya ingatan nyo po. Oo. Anyway, so Nanay Bernadette, nandyan naman, no? Kahit papaano, at least ang mahalaga, meron kang nakatabing anak, no? Merong nasa tabi mo na anak mo. Mahalaga po yun. Para na kahit papaano, pagkakailanganin mo, ano? Dahil ikaw naman, may kasama ka. Ang mga apo mo ba'y nakakasama mo? Halimbawa, papacheck up ka. Meron ka nakakasamang ako apo? Ako lang po mag-isa, ma'am, kasi po nag-aaral sila. Kaya kahit nang katulong yung anak ko, nagtitiis para lang makapag-aaral ang mga bata. Opo. Sige. Okay, Nanay Bernadette, ano po sabi ng doktor sa inyo? Anong kailangan daw? Ano po, basta anong dapat gawin? 3 months ang laboratory ko po. Opo. Ito nga pong ano po. Nanay, isa lang ha, tanungin kita. Ikaw ba'y nakapagpa-register na sa Yaka PhilHealth? Hindi pa po, ma'am. Nay, pa-register ka na. Diyan po sa DASCA na tinatawag mo, di ba? Hanapin mo po yung Yaka PhilHealth and then magpa-register ka po kasi malaking tulong po yan diyan sa mga gamot na kailangan mo, ha? Kailangan mo po yun. So magpasama ka, for a while, magpasama ka pag para magdala ka lang ng ID mo, mahalaga yata yung ID lang. So kailangan po yan. At yan po ang inyong ipa-register para nang sa ganon, meron ka mga kailangan, laboratory at yung mga gamot, meron ka pong matakbuhan, ha? Pagka ganyan. Okay? So ngayon po, anong pinaka-immediate na pangangailangan mo inilalapit mo po sa amin dito sa Operation Tulong? Yung sa gamot ko po, saka yung po sana. Oo, wala ka bang nakukuhang libreng gamot sa sa City Hall? Ano po, ma'am, every 3 months, 1 buwan lang po ang nakukuha kong gamot. 1 buwan, okay. Yan ang binibigay dito po sa amin sa DASCA po. Oo. Ayan. So, sige po, pero hindi naman kayo naliban sa gamot? Hindi naman po. Pero minsan mabuti. po, merong na hindi nila na ibibigay. Yun nga, nabibili ko rin sa labas po. Mas 1 buwan po na bigay nila. Minsan kulang pa po. Oo. Tulad Sige. yung isang vitamin. Okay. Isang buwan, halimbawa 1 buwan, magkano po na kailangan ninyo na gamot? Magkanong halaga? Hindi ko, para ma'am, makabili. hindi ko makwenta po. Kasi pag wala pa ako, patingi-tingi. Minsan nabili ako. Okay. Sige, sige, ganito Nanay Bernadette, ha. Bigyan ka namin ng 2,000 pesos para makabili ka na ng gamot. Lungkot-lungkot ni Nanay Bernadette. Bigyan ka namin 2,000 pesos, ha, mula po sa pondo para sa mga katulad mo, mga pasyente ng Senator Dito Lapid, ha, ni Supremo. Opo. Okay? Sige, bigyan ka namin para nang sa ganun makabili ka ng gamot. And then meron po tayong donor mula kay Kuya Rogelio Clara, 1,000 pesos. Opo. Another 1,000 pesos galing po sa isa nating napakabait na donor dyan po sa Amerika. Ayan. And another 1,000 pesos galing kay Sir Alexander Go. Ha? Opo. Salamat po. O, di ba? Ang babait ng ating mga donor. Oh. So meron kang 5,000 pesos para kahit papaano magamit mo 'yan. At nanay, ayusin mo po yung yung Yaka PhilHealth mo, yan ang laging pinagmamalaki sa atin ngayon ng gobyerno, 'di ba? Na pwedeng lapitan lalo na katulad mo pong senior citizen na, ha?
Sige, pasalamatan mo yung mga donor natin at ating of course sila yung talaga naman may mga ginitang puso na lagi pong tumutulong sa mga katulad po ninyo sa pamagitan po ng ating programang Operation Tulong. Opo, ma'am. Maraming salamat po sa lahat ng mga donor po na tumulong sa akin. Nagkaroon na po yung Operation Tulong po nang siyang tumutulong sa tulad namin na wala po. Salamat na marami po. Okay, sige na, huwag ka nang iiyak. At mamaya kausapin ka ng aming EP si Wina Pearl, ha? Okay. Okay, yan mga kaibigan. Si Nanay Bernadette Talaman, 75 years old ng Barangay San Dionisio, Dasmariñas City, dyan po sa lalawigan ng Cavite. So maraming salamat sa lahat po ng ating mga donor. Thank you so much, Sen. Ang aming Supremo Senator Lito Lapid, salamat po. At syempre sa ating mga donor, meron tayo from America, Sir Alexander Go at si Sir Rogelio, Clara. Ayan. Maraming salamat. God bless you more sa lahat ng ating mga butihing donor. At sa mga tutulong kay Nanay Bernadette Talaman, naka-open po ang ating GCash account ng DCRH Operation Tulong. Dagdagan natin, ha? Any amount maipon po natin para kay Nanay, ayan, sa ating pong GCash account. Ayan, i-flash po sa ating television screen 0956-197-9471. Again, 0956-197-9471. Pakilagay po para kay Nanay Bernadette Talaman. Nanay Bernadette Talaman. Babalik po tayo mga kaibigan. Oras natin, meron na lamang tayong 7 minuto at alas 11 na po ng umaga. DZRH Operation Tulong. Flash Report. Flash Report! Sa lahat ng ayoko, ito yung pina-flash report Nanginginig pa. Manila Electric Company, Meralco, magtataas singil. Taas ng singil sa kuryente. 64 centavos, tama ba? Kada kilowatt hour ngayong buwan ng Marso. Aray! Hirap maging mami nito Mamaya po abangan natin ang detalye, ha? Sa lahat ng flash report talaga. Sakit sa bulsa. Babalik po tayo. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa latest happenings and trends, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Dito na tayo sa uling bahagi po ng ating programa. Nako, eto, puntahan muna natin ang supply ng diesel sa isang gasolinahan dyan sa Caloocan. Nagkakaubusan na. Nako, alamin nga natin ang detalye niyan. Situational report mula kay RH23, Edwin Duque. Kuya Edwin. Yes, May. Buti na lamang at gasolina yung gamit ko. Dahil pag kung yun ay diesel, isa ko sa mga hindi nakapagpagasolina. Ang mahal naman ng gasolina mo, mas mahal naman yan dihabak. Pero mahal ang diesel ngayon, mas mahal yata. Tama ba? Edwin, konting ikot nga. Medyo malabo signal. Go ahead. Edwin? Yung Porodo is May. May. Ayan. Okay, go ahead. Tumas ng mga 11 na 5 pesos yung gasolina dito sa may bahaging. Balikan nga natin si Edwin Duque saglit. Puntahan muna natin si RH29 Boy Gonzales. Ang Marina po may paalala sa mga shipping line. Maglabas muna ng 14-day notice bago daw kayo magtaas ng pamasahe at cargo rates. Oo nga naman. Ibalita mo yan, Kuya Boy G. Ate May, nagpaalala ang Maritime Industry Authority o Marina sa lahat ng shipping company na kinakailangan sumunod sa tinakdang patakaran bago magpatupad ng anumang dagdag singil sa pamasahe at kargamento. Ayon kay Luisito de los Santos, sa obligasyon ng mga shipping company na magsimite muna ng abiso sa kanilang tanggapan sa publiko bago ipatupad ang anumang price adjustment. Ipiniliwanag ni de los Santos na bagamat regulated ng transportasyon sa karagatan sa bansa, kinakailangan pa rin magbigay ng 14-day notice sa mga kumpanya bago magpatupad ng dagdag sigil. Dagdag pa ng Marina, may expect nilang binabantayan ng anumang pagbabago sa presyo upang matiyak na patas ang kompetisyon sa industriya at hindi na abuso ang mga pasahero. Sa kasalukuyan, tinatanggap ng Marina panukalang 17 hanggang 20% dagdag sa pamasahe na hinihiling ng ilang shipping companies dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ganyan, nagbabala ang ahensya na ang mga kumpanyang lalabag o magpapatupad ng singil na lalampas sa itinakdang limitasyon ay maaaring managot sa ilalim ng umiiral na patakaran ng Marina.
Ito si Boy Gonzales para sa Misares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kuyang Boy G. Boy Gonzales. Balikan natin si Edwin Duque. Kuyang Edwin. Miss May, alam mo dito sa may bahagi ng Mabini, itong Petron, ay kanina pang mga alas 7 nagkaubusan ng diesel at yung presyong yun Miss May, nasa 59 pa lang. Pero kapag in-upload na yung panibagong stock, ayon dito sa mga mismong mga boy, ay papatak na ito ng 70 plus. So susumahin natin, 11 pesos na yung dagdag na presyo ng diesel dito sa may kaban ng Mabini, malapit to sa Sangandaan sa Caloocan. Ganon din sa Petron, dito sa may bahagi naman ng Concepcion, ay nagtaas na rin ng presyo. Ilan yung mga local store Miss May na hindi naman kasama sa Big 3. Ang mas mataas pa, halos umabot ng 17 pesos yung itinaas ng kanilang diesel at bahagyang tumaas rin yung gasolina. Pero may ilang hindi pa rin nagtataas Miss May at nagdidepende pa rin sila sa pinaka-boss nila dahil iba-iba yung may-ari. Pero kung titingnan natin, yung diesel May ang tumaas ng todo ngayong araw, hindi lang sa Big 3, maging doon sa mga maliit na supplier ng gasolinahan ay nagtaas na rin dito sa bahagi ng Kamanaba. Kaya maging ang ating kapulisan Miss May, naapektuhan na rin sila doon sa pagtaas ng presyo. Dahil hanggang ngayon ay ilan doon sa ating nakausap kanina ng mga mobile patrol ay personal na nilang na budget yung ginagamit dahil yung pinaka-supply ay nag-a-adjust, lalo na gumalaw yung presyo sa merkado, kaya naapektuhan sila sa presyohan. RS23, Edwin Duque, nagulat sa Disaray's sa Pilipinas. Maraming salamat, Kuyang Edwin Duque. Samantalang mo na yung nagnotaryo ng affidavit ng nagpakilalang 18 ex-Marines. Humarap na daw po yan sa NBI. Update mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Para special action Giselle? Nagpakilala ng 18 Giselle, go ahead. Pascual na nagbigay siya sa ambush interview, sinabi ni Pascual na nagbigay siya ng mga paglilinaw sa NBI at nagsumite rin siya ng mga dokumento sa kagawaran. Aminado yung abogado na hindi ordinaryo yung affidavit pero veripikado niya yung mga ebidensya ng pagkakakilanlan ng mga dating sundalo. Kinumpirma rin niya ng mga ex-marine na voluntaryo nilang ibinigay yung mga pahayag na nasa sinumpaang salaysay. Pakinggan natin. And just to set the record straight, I am a duly commissioned notary public for the city of Las Piñas over a decade, no? And as I've said, as I've explained, the pinagsamang sinumpang salaysay is no ordinary affidavit, ano? Okay? Actually, marami kasi siyang mga affiance, no? So I had to perform my notarial duties in accordance with the rules on notarial practice, and I told the NBI that everything was documented. All the competent evidence of identity were verified, and Kabilang yung abogado sa mga pinasabpina ni NBI Director Attorney Melvin Matibag kaugnay ng mga expose ng umano'y mga dating marine. Inaasahan ng mga harap sa bureau yung mga ex-marine abogado nilang si Attorney Levi Baligod at dating Congressman Mike Defensor sa Webes. Inaakusahan ni Baligod at ng mga dati umanong miyembro ng Philippine Marine yung ilang opisyal ng gobyerno na tumanggap ng mali-maletang pera mula kay resigned Congressman Saldico ng Ako Bicol, yung key figure sa multi-billion peso na flood control scandal. Ito si Giselle Ricafort para sa Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Sa pamagitan ng balitang yan, pansamantala po tayo magpapaalam. Susunod na po, inabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Maraming salamat, EP, Tina Pearl Hasoro at kay Ellen Jacinto. Head, RHTV, thank you. Ako naman, May Binauhan. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik po ako mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, Pritong ulam na masebo.